Ang pamilya ay binubuo ng nanay, tatay, at mga anak o anak. Sa panahon ngayon, marami na ang pamilya na hindi buo o hindi kumpleto. Masakit sa isang anak ang sitwasyong ganyan. Lumalaki ka nang hindi mo kapiling ang iyong tatay o nanay o kaya minsan ay parehas mong hindi kapiling ang iyong mga magulang. Isa si Impen sa mga kabataan na ganyan ang sitwasyon ngayon. Bunso si Impen sa 3 magkakapatid. Bata pa lamang ay hindi na nila nakakapiling ang kanilang ama dahil naghiwalay ang kanilang mga magulang. Sabi-sabi ay may iba na nga daw pamilya ang kanilang ama na si Tungkong Langit. Ngunit kahit na ganoon ang buhay nila, siya pa rin ang pinakanunguna sa kanilang klase noong siya pa lang ay nasa elementarya. Ngunit nang siya ay pumasok na ng high school, siya ay naimpluwensyahan ng kanyang mga kaklase na ganoon din ang sitwasyon, hindi kumpleto ang pamilya. Kaya madali nga silang nagkasundo ng kanyang mga kaibigan na sina Bruno at Jojo. Napabayaan na nga niya ang kanyang pag-aaral. Bumaba ang kanyang mga marka. Tara, Impen! Punta tayo sa computer shop. Naghahamon yung kabilang section. Tara! Yaya ng isa niyang kaibigan. Pero, may mga assignments pa tayo na dapat ipasa bukas. Sabi ni Impen sa kaibigan. Nako, Impen, bukas na lang yan. Makikopya na lang tayo kay Makiling. At pumayag na nga si Impen na sumama sa kanila. O sige, matalino naman si Makiling eh. Nawili si Impen kakalaro at hindi na niya namalayan ang oras. Pag-uwi niya sa bahay ay puro sigawan ang kanyang narinig. Wala na nga akong pera. Pwede pa namang bigay ulit tayo ng promissory note? Nay, ilang beses na tayong nagbibigay ng promissory note. Hindi na nga tinatanggap ng school namin eh. Pass your assignments forward. Wika ng kanilang guro. Hindi naalala ni Impen ang paggawa ng kanilang assignment. Naku! Hindi ko nagawa ang aming takdang aralin. Ma'am! Wait lang po! Makiling! Bakit? Pwede bang makopya ng takdang aralin? Hindi mo ba narinig na kailangan natin itong ipasa? Eh di wag! Napakadamot mo naman! Aba, ako pa ang madamot ha. Ikaw nga ang tamad dyan na hindi ang ginagawa ang takdang aralin. Tapos ako pang sisisihin mo? Oo na! Di na po papalag. Habang nasa klase ay hindi nakikinig si Impen sa leksyon ng kanyang guro. Parang wala sa sarili si Impen sa mga oras na iyon. Nang uwian na nga, niyaya uli siya ng kanyang mga kaibigan at hindi niya muli ginawa ang kanyang mga takdang aralin. Bukas ay kuhanan ng report card. Kinakailangan pumunta dito ang inyong mga magulang upang kuhanin ang inyong record at upang makausap na rin ako kung mayroon bang problema sa inyong marka. Okay ba yon? Kinabahan bagla si Impen sa kanyang narinig. Naalala niya na madaming araw ang nakalipas na hindi siya umuwi ng bahay upang mag-aral at gumawa ng takdang aralin. Ipinamigay rin noong araw na iyon ang kanilang pagsusulit para sa unang markahan. Bumagsak sa pagsusulit si Impen at bigla siya nalungkot. Umuwi ng bahay si Impen. Nagkulong sa kanyang kwarto. Iniisip niya kung paano niya sasabihin sa kanyang ina na kuhanan na ng card kinabukasan. Biglang kumatok ang kanyang nanay. Unti-unting bumawi si Impen. Minsan ay napapasama pa rin siya sa mga kaibigan niya, ngunit alam niya na ang kanyang limitasyon. Ginagawa na niya nga ang kanyang mga assignments. Nag-aaral na siya ng mabuti gaya ng dati. Dahil dito, nanguna ulit siya sa klase. Hindi lahat ng kabataan ngayon ay nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Kaya huwag nating sayangin ang pagkakataon na tayo ay napag-aral sa magandang paaralan. Kung tayo ay hindi nagpapabaya sa ating pag-aaral, magiging masaya ang ating mga magulang dahil ang kanilang pagod at hirap ay hindi sayang.